alipin. Sino dito yung alipin? Mga alipin, mga kapatid. So, ito yung binigay ng ating Panginoon. Pero kailangan po nating maunawaan ang mga bagay na ito para mas lalo po nating masigurado yung ating paglilingkod at mas lalo nating maunawaan po ang ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Kasi yung word na alipin ay meron po itong negative word na nakadikit. Di ba pag alipin, ibig sabihin sila po ay alila. Oo, yun. Isang word ng Tagalog, alila. Amen. Alila, walang kapangyarihan sa sarili. Ano po, kalimitan ay inaapi. At alam po natin yan, kung may alam po kayo sa history, ang Amerika, no? Amerika, yung European countries, sila po ay, noong mga unang panahon, uso po sa kanila ang slavery, ang pang-aalipin. At yun ay, kinukuha nila yung mga Afrikano, mga Africans, dinadala nila sa Amerika para sila po ang pagtrabahuin. Alam niyo po ba yun? Ano? Yun yung nangyari kaya sa Amerika ay meron po mga American, mga black. Ano po? Yun po sa kanila dahil naghalo po doon. Dahil yung iba, nung unang panahon, alipin. Pero ito po yung pag-usapan po natin. Kukunin po natin sa Roma, chapter 1, verse 1. Si Pablo na alipin ni Jesucristo. Kukunin po natin diyang word ay yung alipin. So, definition ng slave, aside dito, a person who is forced to work and obey another and is considered to be their property. An enslaved person. So, alam po natin yan. At talamak po yan noon, ng mga unang panahon, maging sa Biblia, ay meron pong mga ganyan na tao po ang binibili. Diba? Ngayon, human trafficking na yan. Meron na pong kaso po dyan dahil ninuhold nyo yung mga tao. At sa atin, hindi na nga ginagamit yung tinanggal na po yung word na katulong. Diba? Ang gamit na po natin ay kasambahay. Amen? Kasi yung katulong, medyo iba ang trato po pag sinabing katulong. Kaya ang ginagamit na po ngayon ay kasambahay, kasama sa bahay. Ano po, yung katulong kasi talagang katulong talaga. Minsan, mga kapatid, hindi. Di ba, yung may mga nakaraang taon, merong na balita, yung katulong talagang pinagmamaltrato, hindi pinapasweldo, sinasaktan. Ano po, yung isang napapunta pa sa Senado, yung parang may yung mata, binugbog, yung matanda, no? So, yan po yung slave. Ano po, pagmamayari ng isang tao. At noong panahon ng una, ganyan po talaga yan. Nagbebentahan ng mga tao para maging kanilang mga alipin. At ito lang mga kapatid, kung hindi nyo po napapansin, ang mundo po natin ngayon, gustong-gustong merong inaalipin. Tama po ba mga kapatid? Sa paligid natin, itong mundo natin ito, hindi man natin nakikita, hindi naman natin napapansin, ay gustong-gustong alipinin ang lahat po ng tao. Inaalipin tayo ng harapan, ngunit hindi natin pansin o hindi natin pinapansin. Dalawa po yan Yung hindi natin alam at may knowledge tayo, alam po natin. Sabi nung kanta, ako'y alipin mo kahit hindi batid. Alam niyo yung kantang yun? Ay, alam nila yun. Ako'y... Ay, sige mo na. Nakamano tayo. Mga copyright. Sabi ito mga kapatid, yung kanta, ako'y alipin mo kahit hindi batid. Pero sa atin, mga tao, mga kapatid, minsan kahit alam natin, nagpapaalipin po tayo. Tama po ba yun? Parang nag-iisip yata kayo. Amen. So, magbigay nga po tayo mga kapatid ng mga bagay na pwedeng umalipin sa atin nang hindi natin pansin. Pera. Yan. Isa mga kapatid, pera. Cellphone. Ano pa? Babae. Ay, joke lang. Babae. Sa labas, sa sanglibutan, sa labas. Wala. Sa sanglibutan, mga kapatid, lahat ay pwedeng gamitin, maging alipin po tayo sa mga bagay ngayon. Babae. Ano pa?
Lalaki. Babae. Ano po? Trabaho. Utang na loob. Bihag ng asawa. Parang medyo meron na namang pag-aaway dito mamaya mga katapos. Ano pa? Kanina may nakinig ako, social media. Hindi lang social media, lahat ng laman ng ating cellphone ay pwede pong umalipin po sa atin. Unang-una, nabanggit ni Kuya Dindo, mga kapatid, pera. Sino ditong alipin ng pera? Ang sabi mga kapatid ng Biblia, mga kapatid, the love of money is the root of all evil. Yung pag-ibig, yan po ang sabi yung pag-ibig sa pera. Ang pera ay hindi po yan mga kapatid masama. Ang masama ay ibigin natin ang pera. Yan po, dyan po manggagaling yung masasamang bagay sa pag-ibig sa pera, sa pagkakamkam ng pera. At ngayon, marami pong tao, mga kapatid, na gahaman sa pera. May kilala kayo? Huwag niyo na sabihin. Amen. Marami mga kapatid na gahaman po sila sa pera. Gusto nila laging lamang. Ayaw nila ng patas, laging gusto lamang. Kaya pupunta po tayo sa mga palengke. Diba yung timbangan nila, kailangan itimbang mo sa timbangan bayan. Dito po ba sa Sariaya may timbangan bayan? Sa Lucena, merong ganun dun. Kapag medyo duda ka at ikaw ay mahilig mamalingki, alam mo kung ano yung gaano kabigat ang 1 kilo at 2 kilo. Ano po, minsan parang kulang sa guhit, kulang sa timbang, dinadala natin sa timbangan bayan. At yung mga bagay na yun, mga kapatid, kahit ang Biblia nagsasabi, galit ang ating Panginoon sa mga ganyan, sa mga madadaya. At yung pera ay isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng greed, nagkakaroon po ng mga ganyan, pagkakamkam mga kapatid. At alam niyo mga kapatid, yung mundong ito, kapag hindi po natin babantayan, aalipinin po talaga tayo. Minsan, dahil sa pera, nagiging alipin po tayo ng trabaho. Tama po ba yun? Kasi kung gusto natin ng kung hindi tayo magtrabaho, tama lang, walang problema sa pagtatrabaho, pero yung aalipinin ka na ng trabaho, yan na po yung masama. Amen, na pinapriority mo na ang trabaho mo kaysa sa ating Panginoon. At minsan, meron pang dahil sa pera, tayo ay inaalipin ng utang. Amen? Amen. Tama po ba mga kapatid? Inaalipin po tayo ng utang at mga kapatid, amen, mahirap pag mayroong utang. Ang hirap tumulog. Ewan ko lang doon sa iba, pag yung mga sanay na nakakatulog na mahimbing. Sanay na. Amen. Di ba yung utang? Kasi mga kapatid, ito kailangan lang po natin maintindihan. Amen. Yung utang mga kapatid, yan po ay talagang meron sa atin yan nagkakataon o talagang dumadating sa buhay natin na kailangan talaga natin yan Hindi pa naman tayo ganun kayaman. Amen. Amen. Dumadating po sa atin yan. Pero ito lang po ang ating isipin mga kapatid. Kapag may utang tayo, talagang bayaran po natin. At kung meron man tayo mga kapatid na sino dito yung merong trabaho? Trabaho. Umi-income. Sabihin natin, may income kay nanay. Ayan. May income kay tatay. Amen. Umi-income, nagkakaroon ng pera mga kapatid. Gamitin po natin yan ipag-pray po natin yan na pagpalain tayo sa ganyang bagay sa income natin doon sa yung source of blessing po natin na pagpalain yan para makover po yung utang. Amen. Kasi kung hindi po natin ipagpe-pray yung source of income po natin, hindi tayo magtatapat sa ating Panginoon, yung utang mo ay mangungutang pa rin. Tama po ba yung mga kapatid? Parang ayaw niya ang usapang utang. Amen. Hindi. Ito lang mga kapatid ito lang kailangan nating maintindihan. Kailangan natin ipanalangin po yung mga bagay na yan. Kung gusto nating makalaya, amen, sa ganyan, mahirap talaga yung may utang, no? Amen. Ang hirap makatulog, hindi mo maisip kung paano babayaran, paano yung mga bagay-bagay, mga kapatid. Parang katulad lang nito yan yung alulod. Yun yung source, yung source, pag umuulan, yung alulod, dun po lumalabas ang tubig. Kung papasakan mo yan, ano mangyayari? Mababarahan at dadami ang bara. Ang kailangan po natin, tanggalin yung
bara para makadaloy. Ganun din po mga kapatid, ipag-pray po natin yung source of income natin, yung trabaho natin. Lord, pagpalain mo yung trabaho ko. Lord, yung source of income ko, pagpalain mo para mabayaran ko yung mga bagay na pagkakautang ko. Amen. Kasi minsan yung iba, hindi na yun, hindi pinagpe-pray, dumidiskarte. Mahirap mga kapatid. At ang nangyari, nagiging alipin po tayo. Kaya anong nangyari, kahit labag sa puso mo, sa loob mo mga kapatid, gumagawa ka dahil meron ng bagay. At may isa pa, binanggit siya sa Lucena mga kapatid, minsan may mga pagkakataong hindi natin alam na nakaupo tayo sa umaalipin sa atin. Yung mga hulugang motor, utang din yan eh. Yung sa appliances sa bahay, nagbubukas ka ng rep, utang yan. Amen. May mga bagay yan mga kapatid. At mahirap po yung mga bagay po doon mga kapatid. 8, 9 o 7, 8 mga kapatid. Nasabi dyan, Lord, wag mo kong pagyamanin, baka kalimutan kita. Sabihin kong hindi kita kailangan. At wag mo naman akong salatin. Wag mo naman akong paghirapin dahil baka magkasala ako sa iyo at lapastanganin ko ang iyong pangalan. Kaya ang sabi po doon ni Solomon mga kapatid, ito yung dalawa niyang panalangin sa ating Panginoon hanggang sa pagtanda po niya na siya po ay bigyan ng tama lang, sakto lang mga kapatid. Para hindi tayo maging alipin sa iba't ibang bagay. So marami pwedeng umalipin po sa atin. Pera, pagkain, ari-arian. Sino dito maraming ari-arian? Hindi ka makaalis ng bahay kasi hindi mo maiwan ng bahay. Maraming gamit sa loob. Maraming mawawala. May mga porselanang pinggan, lahat mga kapatid. Marami kang koleksyon, hindi ka makaalis ng bahay kasi baka merong lumuob, baka merong sumalisi. Amen. Pwede tayong, ano pa yung mga iba pa nating pwedeng ari-arian na aalipin po sa atin? Sasakyan. Kung kailan nagkaroon ng sasakyan, saka hindi nakapunta sa church. Nung walang sasakyan, todo panalangin sa ating Panginoon, laging nasa altar, lumuluhod, nananalangin kasi, Lord, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Para makapunta ako ng church, nung magkaroon ng sasakyan, nandun sa rides. Nandun mga kapatid, nag-iikot tuwing linggo. Hindi mo na mahagila kung nasaan. Nag-pray ka ba? Kaya huwag kang magtaka kung maaksidente ka at masira yung sasakyan mo kasi ang panalangin mo ay pagpalain ka ng ating Panginoon, bigyan ka ng sasakyan para makapunta ka ng church. Pero hindi mo ginagawa, kaya sisirain po yan ng ating Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Kaya kapag tayo ay nanalangin sa ating Panginoon ng bagay na sinabi natin sa ating Panginoon, Lord, ito'y para sa iyo. Ibigay mo sa ating Panginoon. Tuparin po natin yung ating panalangin. Kasi kung nahiling tayo sa ating Panginoon na sinasabi mo sa iyong sarili, Lord, ito'y para sa gawain. Pero pag dumating na yung mga bagay na yan at hindi mo ginamit para sa gawain, tatanggalin din yan ng ating Panginoon. Kasi unang-una, ang agreement nyo para sa gawain. Amen. Tama po ba mga kapatid? Huwag tayo maging katulad ni Ananias saka ni Sapira. Mahilig Sapira eh. Kilala niyo mga kapatid sa Acts, si Ananias saka si Sapira. Doon nangako sila sa ating Panginoon, Lord, ibibigay ko. Pag nabentahan ko, ibibigay ko yung buong pinagbentahan. Pero sabi doon, nagsinungaling sila sa Espiritu. At walang kaabog-abog, namatay po sila. Sino gustong mamatay dahil sa pagsisinungaling sa banal na Espiritu? Wala, siyempre wala sasagot. Wala naman kagustuhan nun. Kaya ito mga kapatid, kapag meron po tayong ipinanalangin sa ating Panginoon na gagamitin natin para sa gawain sa ating Panginoon sa Kanyang kaharian, talagang tuparin po natin yan. Dahil kung hindi po natin gagawin at tutuparin ang pangako natin sa ating Panginoon, maaari at kayang gawing tanggalin ng ating Panginoon ang mga bagay na yan. Tama po ba mga kapatid? Praise God. Ano pa? Pwedeng umalipin po sa atin, mga pangangailangan. Nabanggit natin kanina. Mga pangangailangan po natin, pwedeng umalipin yan sa atin. Sasabihin natin, ginagaslight natin ang ating sarili, na intindihan naman ako ni Lord. Para naman ito kay Lord. Para kay Lord, wala ka nga sa church.
Amen? Wala ka nga sa gawain, hindi yan para sa ating Panginoon. Unahin, ang sabi ng Biblia, unahin po natin ang kaharian, ang katwiran ng ating Panginoon. At yung mga pangangailangan po natin ay siyang idaragdag po sa atin. Yung pangangailangan natin, kayang-kayang ibigay po yan ng ating Panginoon. Amen. Nag-testimony mga kapatid, si, Brother, pugi na daw siya ang pangalan niya ngayon Si Brother Leo, pugi na ang pangalan niya. Si Brother Leo, walang-wala. Pero, alam natin mga kapatid, basta magtiwala po tayo sa ating Panginoon, ipo-provide po ng ating Panginoon yung pangangailangan natin. Akala nyo, 200 may sukli pa siya. Amen. Ganyan ang ating Panginoon. Pag nagpala, hindi sakto, laging sobra. Tama po ba mga kapatid? Kapag ang ating Panginoon ay nagpala, yan po ay laging sobra. Kaya sabi ng Biblia, siksik, liglig, at umaapaw. Ganyan po ang ating Panginoon kapag nagpala. At depende yan sa panalangin natin. Amen. Baka sinabi mo, Lord, ganito lang. O, ganyan lang talaga gagawin ni Lord. Amen. Ano pa mga kapatid? Ang pwedeng umalipin sa atin, yung luho natin. Luho saan? Sa katawan, sa ating buhay. Ano yung pwedeng maging luho, mga kapatid natin? Ha? Kape? Alipinin ka ng kape. Hindi na ako mag-church, magkakape na lang ako. Parang grabe naman yung luho yung mga kapatid. Hindi, yung pinapamper natin yung ating sarili. Kasi yung luho natin, yung kagustuhan natin, sinusunod natin. At binabaliwala natin ang gawain ng ating Panginoon dito. Wala namang ganyan. Mahirap magluho pag walang pera. Tama po ba mga kapatid? Kaya bless pa rin tayo ng ating Panginoon. Salamat, walang pera. Kasi kung nagluho tayo, nandun tayo sa Enchanted Kingdom, nandun tayo sa Hong Kong Disneyland. Kung pagluluho sa sarili, yun eh. Amen. Pinapasaya mo yung sarili mo, buti na lang walang pangluho. Amen. Amen. Kaya kung magluluho ka, siguraduhin mo may pera ka. Huwag kang mangungutang at alipinin ka talaga nan. Amen. Ano pa? Isa yun sa banggit kanina, trabaho. Pwede po tayong alipinin ng ating trabaho. Amen. Kaya huwag nating isalang-alang ang gawain ng ating Panginoon para sa mga bagay na yan. Dahil yung trabaho, hanggang dito lang po yan. Pagdating sa kabilang buhay, hindi na tayo magtatrabaho. Ang wino-workout po natin dito, mga kapatid, ay yung buhay natin ngayon at buhay natin sa susunod na panahon. Ano pa? Kaabalahan. Business. Amen. Yan po yung pwedeng umalipin po sa atin. Yung pagiging abala po natin. Parang ang tahimik nyo pag kanina pa kayo matahimik, nararamdaman ko kayo. Yung kaabalahan po natin, minsan yung kaabalahan, nagiging reason na lang po yan, ay busy ako kahit nakahiga lang. Amen? May mga ganyang mga tao, mga kapatid, na dahil nakahiga na, nakahilata na, busy na sila sa paghiga. Kaya hindi na makapunta ng mga prayer meeting, hindi na makapunta ng mga overnight, ng mga Bible study, ng Sunday service, kasi may kaabalahan sa buhay, mga kapatid. Ano pa ang pwedeng umalipin? Takot. Alam niyo mga kapatid, number 1 na puhunan ng mga negosyante ay takot. Tama po ba mga kapatid? Madaling alipinin ng isang tao kapag takot po sa atin. Kapag takot siya, mga kapatid, ay kaya siyang alipinin. Sino dito yung mga taga-bukid? Amen. Lumaki sa bukid. Amen. Amen. Nainom tayo nun sa puso. Nainom tayo nun sa balon. Sa ilog, huhuway ka lang dun sa gilid ng ilog, magkakaroon yun ng tubig, iniinom na po yun. Pero ano yung ginagawa ngayon ng mundo, mga kapatid? Maraming bakterya. Kaya ang ginagawa, naglabasan yung mga living water, mineral, ano pa yung agua, maraming lumalabas, mga kapatid, kasi ang sabi nila, masisira ang tiyan. Ano pong puhunan? Takot dahil masisira ang katawan. Ang tiyan. Pero noon, sa mga lumaki, mga kapatid, sa mga gilid-gilid ng mga bayan-bayan, yung mga nasa gilid, balon, sa Masbate, balon eh.
Kaya ang tubig po doon may lasang ano. Kasi malapit kami sa dagat eh. Halimbawa, ito yung bahay nila Lolo, yung dagat doon sa parke. Ilalakad namin hanggang doon. Malayo pero malapit na rin yun. Kaya pag humukay ng balon, maalat-alat. Merong ano, ang tawag doon, mayroong ibang minerals. Ibang minerals, mga kapatid. Kasi maalat-alat. Yung iba naman, galing sa puso. Pagkatapos ng basketball, kami noon. Pagkatapos ng basketball, madumi pa ang kamay dahil kada-dribble ng bola. Isasawsaw yan, mga kapatid. Nakaganyan ka, nakaano sa puso. Bubumbahan mo ko. Pag bumba, mga kapatid, kasama na yung ano. Kasama nun sa kamay. Kung ano yung hinawakan mo, kasama na sa pag-inom. Buhay man hanggang ngayon. Hindi rin na ospital. Amen. Amen? Pero yung mga tao, mga kapatid, yung mundo, gumagawa, mga kapatid, ng paraan para alipinin ang mga tao. Amen? Nakikita nyo ba yun? Na-realize nyo ba mga kapatid na yung mundo, yung gamot, lahat mga kapatid ay pwedeng umalipin po sa atin. Kasi kapag hindi natin nakuha yung mga ganung bagay, hindi natin natikman, hindi nangyari sa atin, ay para tayong cast away, para tayong isang bagay o isang tao mga kapatid na naging ignorante sa mga bagay-bagay. Kaya ang ginagawa ng mga tao na matatalino mga kapatid, nasa likod mga kapatid ng kanilang kagustuhan na kumita ng malaki, tinatakot po yung mga tao. Amen? Tama po ba yung mga kapatid? Kasunod, syempre, yung kasalanan. Yan po yung pinakamahirap na pwedeng umalipin po sa atin. Dahil ang kasalanan, once na tayo po ay inalipin ng kasalanan, mahihirapan po tayong umalis dyan. Amen? Tama po ba yung mga kapatid? Ang sabi po ng John chapter 8 verse 34, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Tandaan natin kanina, yung slave, ang ibig sabihin po niya ay slave, alipin. Parang kanina pa yun sa akin, kay Aliner. Ano po? A person who is forced to work. Ibig sabihin, sapilitan. Kaya may mga pagkakataon. Amen. Amen. Susuka pero hindi susuko. Yan ang motto ng mga inom. Amen. Tama po ba mga kapatid? Wala na, kahit anong itsura mo na. Kasi pag ang lasing, hindi na niya. Wala nang pakialam niya sa sarili. Humihiga sa kalsada, katabi ang imburnal. Wala na yun sa kanya mga kapatid. Humigiwang-giwang mga kapatid. Baliktad na yung damit, baliktad na yung kung ano mga kapatid. Ano nang itsura? Di ba wala nang pakialam kasi nga alipin sila. Nag-i-enjoy sila, oo, pero panandalian. Ang pang-aalipin ng kasalanan, nakaka-enjoy po yan. Sino ditong enjoy na nag-yoyosi, may umuusok sa iyo? Kung gusto niyo rin naman ng pagsipsip ng usok, meron ditong tamputyo. Yung rebo, i-idol ko lang yan. Pasabuan. Kunin niyo lahat mga kapatid, yung usok. Kung gusto niyo lang din naman ng usok. Amen. Siguro mga isang oras, nakahiga ka na. Pero yung mga kapatid, alam niyo yun, yung may isa pang dati, sino ditong nakaabot sa bawal gang noon, may isa doon sila, sino ba yun, may nagsisigarilyo doon, si Epi yata, tapos yung isa ay, sino yung makulit na, yung Satan, Dear Satan, sino nga bang doon? Si Paulo Contes, merong isang sila doon, isang skit na ginagawa, habang yung isa adik na adik, si Paulo Contes, adik na adik siya sa sigarilyo, wala siyang pambili. Ay may nakita siyang tao doon si Epi, nag-yoyosi. Yung buga ni Epi, hinihigop niya. Sobrang adik sa sigarilyo mga kapatid. Alam mga kapatid, yung kaadikan natin, yung pag-aalipin sa kasalanan, hindi na natin alam minsan kung anong itsura natin habang tayo inaalipinan. Amen? Sino nakita na dito ng drug addict na sobra na? Amen. Ano na pong itsura nila? Hindi na matsurahan. Wala na, payat na. Lubog na yung mata. Lubog na yung panga. Nalalim ng dimple. Lubog na lubog na. Amen. Pero bakit hindi sila makatigil?
sa kanilang mga ginagawang yan dahil alipin po sila. Maraming pagkakataon sa buhay nila ating Panginoon nung tayo lulong na lulong sa mga bisyo, mga kapatid. Ano sinasabi natin? Gusto ko nang umalis dito. Pag dumadating, hindi man natin nababanggit, pero dumadating sa isipan natin, ayaw ko nang maglasing, ayaw ko nang magbisyo, ayaw ko nang magsugal. Wala ka nang pera, sumusugal ka pa. Yung mga adik na, ngay, scatter. Marami-rami kang pera, pag scatter ka, wala ka ng pera, squatter ka na. Tama po ba? Salamat sa scatter. Ang dati kong sasakyan ay Ford, ngayon motor na lang. Salamat sa scatter. Wala na, napagbenta na. Kasi wala nang pera, wala nang pangtaya. Kaya ang bisyo, mga kapatid, ang pang-aalipin ng sanlibutan ay hindi magpapala po sa atin. Amen. Ang kasalanan, ang mga gumagawa, nakakaalam man o hindi, pero ang kasalanan, alam po natin yan kapag ginagawa natin. Matalino naman tayo eh. May isipan tayo. Alam natin kapag mali ang ginagawa natin at masama ang ginagawa natin, alam natin sa sarili natin na ito ay kasalanan. Amen. Tama po ba? Parang hindi nyo alam. Diba, pag bibili ka ng ball, bibili yung isang box dati ng Yossi, meron din, alam mo, makakasira sa'yo eh. Hala, sige, siya lang naman yan. Dali ako. Yung ngipin, hindi na pantay, meron ng mga ano dito. Manimili pa ng design. Gusto ko dito kasi kung ano yung nalagay na doon sa may kaha, yun yung mangyayari sa kanya. Siguro yung pagngipin lang, okay lang siguro. Ito na lang piliin ko. Di ba, mas malaki na nga ngayon yung picture eh, kaysa noon. Pero dahil nga alipin ng kasalanan, kasamaan, sanlibutan, hindi mapigil yung mga ganong bagay. Kaya ang hirap pag alipin tayo ng sanlibutan, wala po talagang magandang mangyayari po sa atin. Tama po ba, mga kapatid? Tahimik na talaga eh. Pero ito, sabi po dito, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin ito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. So, kanino tayo magpapaalipin, mga kapatid? Kanino tayo magpapasakop? Sino yung ating uunahin sa ating buhay? Magpapaalipin ba tayo, mga kapatid, sa sanlibutan, sa kasalanan? Nahahantong sa dito? Kamatayan. O dun sa ating Panginoon, mga kapatid, na kung magpasakop tayo sa ating Diyos, hahantong tayo sa pagiging matuwid. Nasa sa atin po yan. May kapangyarihan po tayo para magdesisyon sa ganyang bagay. Huwag nating naisin, mga kapatid, na alipinin tayo ng kasalanan. Tandaan po natin na yung word na ito, magpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod. Ingatan natin kung kanino tayo na-follow. Ingatan natin kung kanino tayo sumusunod dahil nagiging alipin tayo ng mga bagay na yan. Sino yung mga sinusundan natin? Yung mga celebrity, mga immoral? Sino yung mga sinusundan natin, mga kapatid? Yung mga buhay ay sira na, mga kapatid. Sino yung mga sinusundan natin? Yung puro mga kabuktutan, mga kapatid. Sino yung sinusunod natin? Kailangan alam natin kung sino yung sinusundan natin dahil nagiging alipin tayo ng mga bagay na yan. Pero kung susunod tayo sa ating Panginoon, hallelujah, hahantong yung buhay natin sa pagiging matuwid. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kasi alam natin yan, yung pagpapasakop natin sa kagustuhan ng sanlibutan, ng mundo, ng kasalanan, alam po natin na kamatayan ang magiging kabayaran ng mga bagay na yan. Di alam natin yung verse na yan, mga kapatid, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya mamili tayo kung sa sanlibutan ba o sa ating Panginoon. Kung sa sanlibutan, hindi hayaan na mamatay kung mamatay. Basta nag-enjoy. Ewan ko lang kung mag-i-enjoy ka sa kabilang buhay. Yan yung nung iba eh.
Yan yung may nakikita ko, may napapanood ako. Yan yung reason ng iba. Hindi mag-enjoy na ako dito kahit mamatay ako sa kasalanan, at least nag-enjoy ako sa buhay. Gawin ko ang gusto ko. Pero dito mga kapatid, walang problema eh. Kasi ang pananampalataya pwede rin namang enjoyin. Amen. Tama po ba? Hindi pinaprocess niyo pa siguro. Pumili po tayo, kapatid, kung kanino tayo magpapasakop. Sa kasalanan ba o sa ating Panginoon? Ang sabi ng unang Korinto, ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na. Kapag pinili natin ang ating Panginoon, anumang bound, anumang mga tanikala ang nasa atin noon, nung dati nating buhay, ay kaya tayong palayain ng ating Panginoon. Yes. Kung gusto mo nang lumaya, mga kapatid, sa mga kasalanan, kaya kang palayain ng ating Panginoon. Kung gusto mong mawala na ang mga bisyo sa iyong buhay, kaya kang palayain ng ating Panginoon. Kung gusto mong mawala na ang mga kasalanan, kaya kang palayain ng ating Panginoon. Dahil kahit tayo alipin noon, bago tayo tawagin, hallelujah, ang Panginoon ang magpapalaya po sa atin. Gayon naman, ang taong malaya ng siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Hallelujah, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon na naka-floating. Hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon na hindi natin alam ang ating gagawin. Kasi ang kaaway, alam niya ang kanyang gagawin. Pero ang ating Panginoon, alam niya po ang gagawin niyang magandang buhay, yung bagay sa ating buhay. Yan ay pagpalain po tayo, arugaan tayo, at mahalin tayo ng ating Panginoon. Amen. Nung tayo pinalaya sa kasalanan, dahil alipin tayo doon, nung lumaya na tayo, inalipin din tayo, pero inalipin ni Kristo. Amen. Praise God! Hallelujah! Gusto niyo ba yan, mga kapatid? Praise the Lord. Amen. Pili tayo. Alipin ng sanglibutan o alipin ni Kristo? Nag-iisip pa yata kayo. Medyo malalim ba yung tanong? Amen. Kanina tayo magpapalipin? Sa sanglibutan ba? O kay Kristo? Kristo. Amen. Nakita natin mga ilang verses pa, mga kapatid, kasalanan, sanglibutan ay maghahantong sa atin sa kasiraan at sa kamatayan. Pero pagdating sa ating Panginoon, sa katwiran at sa magandang buhay. Amen. Pero remember this, kapag tayo ay naging alipin, talagang magkakaroon po ng mga boundaries. Yes. Kahit naman sa di ba? Basta tayo ay pumasok sa isang term, sa mga trabaho, no? Di ba may mga terms and condition? Merong mga boundaries po yan. Meron po tayong kailangang sundin. Ganon din, kapag tayo ay sumunod sa ating, teka lang, tatanungin ko kayo, sino yung gusto niyong sundin pala dito? Kristo. Parang unti lang pa. Kristo. May paliwanag ko sa inyo kung bakit. No? Amen. Pero sa mga gustong sumunod sa ating Panginoon, meron po talagang boundaries. Meron po talagang mga restriction. Meron po talagang mga pagbabawal kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Kapag tayo ay alipin ng sanlibutan at ito ang pinili po natin, amen, ay dito, walang problema. Gawin mo ang gusto mo. Sino yung ganyan, mga kapatid? Gawin mo lahat ng maisip mo. Walang magbabawal sa iyo. Kasi ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang daan ng kasamaan ay malawak. Amen. Gawin mo, pwede, highway, mga kapatid, nakasino nakadaan na dito, mga kapatid, sa labasan. 4 lanes, marami nang malapit na mabangga. Si Ate Abby, muntik na. Muntik na rin kanina, nagkikwento sa akin, mga mahagit na. Malawak. Pwedeng lumakad ang lasing dyan, magpabali-balentong pa. Amen? Pero sa daan ng matuwid, mga kapatid, sa daan papunta sa ating Panginoon, para lang yung pathway. Ano po? Bawal ang lasing doon, malalaglag sa pathway. Amen. Pero sa sanglibutan, mga kapatid, amen, kung gusto nyo o ayaw nyo na kayo'y pinagbabawalan, malaya po kayo sa sanlibutan.
Pwede kayong hindi mag-pray, pwede kayong hindi magbasa ng Bible, pwede kayong mag-inom, lahat, magsigarilyo, lahat mga kapatid ang gusto nyong gawin sa buhay nyo, lahat ng pwede nyong itato, lahat ng pwede nyong i-modify, lahat ng gustuhin na nasa isip nyo, gawin mo, kahit yung mga intrusive thoughts mo, gawin mo, ikaw ang bahala, walang magbabawal sa'yo. Yan ang rules ng sanlibutan. Amen. Yes. Sabi nga, do whatever you want. No limit. Amen. Walang limitation. Ikaw ang bahala. Sino yung laging ayaw nung pinagbabawalan? Bawal kang lumabas. Strict ang parents mo. Nay, dapat nasa bahay ka na. Yes. Sino di strict ang parents? Ano yung ngayon? Strict ang parents? Dapat alas 8, alas 7, alas 6. Ang bihira. Anong oras? Bawal kang wala ka na. Bawal ka na lumabas. Kailangan nasa bahay ka na. Amen. Sino dito ayaw nung pinagbabawalan sila? Malaki na ako. Kaya ko na yung aking sarili. Nung nagkalagnat, mama. Papa. Tabang. Tabang na. Tulong. Amen. Ano pa mga kapatid? Sino yung gustong ganito? Masaya, di ba? Pag walang nagbabawal sa atin, gusto mo, ang gupit mo, nandito yung gupit, tapos dito ang buhok. Walang problema. Kasi nga sabi niya, do whatever you want. No boundaries. Amen. Ikaw ang bahala dyan. Kung gusto niya naman, wala ka ng buhok, pati kilay, walang problema. Magpa-air piercing ka hanggang dulo, hanggang dila. Walang problema. Kasi sabi, my body, my rules. Yung ginagawa nila eh. Di ba, yun yung kanilang motto sa buhay. Katawan ko to eh. Ako ang bahala dito. Ewan ko lang sa'yo. Kung maintindihan mo yung sinasabi mo, yung katawang ito'y biyaya sa atin ng ating Panginoon. At yung buhay na meron ka ay hindi yan sa'yo. Amen. Hindi mo kayang ipagmalaki ang buhay mo. Amen. Yung hinihinga mo, libre ang ibinibigay sa'yo ng ating Panginoon. Kung magkaroon ka ng karamdaman, magkakaroon ka ng karamdaman. Kapag kung gusto mong gumaling, pwede kang gumaling. Pero nasa kalooban po yan ng ating Panginoon. Bakit meron tayong mga nakikitang tao, mga kapatid, na kahit gaano sila kayaman, hindi nila kayang pagalingin ng kanilang sarili? Kahit gaano karami ng katawan natin ay hindi sa'yo. Ang katawang ito ay sa ating Panginoon. At gagawin ng ating Panginoon ang kanyang kagustuhan kung ano man ang gusto niya sa atin. Kasi nilikha tayo ng ating Panginoon. Kilala niyo si Michael Jackson? Si Michael Jackson, kilala niyo yan? Si Michael Jackson, gustong-gusto niya mga kapatid, humaba yung kanyang buhay. Pero yung age ng pagkamatay niya ay batang-bata pa. Ang sabi doon, maraming doktor na natingin sa kanyang katawan pero hindi na-prevent ang kanyang kamatayan. Yes. Si Steve Jobs, yung may-ari ng Apple, Microsoft, wala pa, buhay pa. Sinabi ko lang. Sa Apple, mga kapatid, si Steve Jobs, kahit magkano yung iPhone ngayon? iPhone 16 lalabas na. Mga nasa 100K yan. iPhone 16 Pro Max, 1 terabyte. Titanium shell. Wala yung mga kapatid. Magkano yun? Nasa 100,000 para pwede ka na magpatayo ng bahay. Brother Darwin. 3 bahay na nakapalibot sa'yo. Natin, mga kapatid. Pero hindi sila, yung kanilang sakit, yung kanilang karamdaman ay hindi napagaling ng kanilang kayamanan. Kaya nagpapatunay lang po yan, yung sinasabing my body, my rules. Ewan ko lang sa'yo, kapag ginalaw yan ng ating Panginoon, kung mapagaling mo yan. Masyado tayong, masyado tayong mapusok. Akala natin yung sarili natin atin. Pero darating ang panahon sa ating Panginoon. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat dahil naglilingkod tayo kay Lord. Amen. Kunting lagnat, kunting sipon, Lord. Pagalingin niyo po ako. Amen. Alam natin kung kanino po tayo tatawag. Amen. Yung iba, merong isang doon. Di ba? Sa sowers, yung isang katanungan doon. Nung nagre-report, boss, nagre-report, yung pagpapagaling ba ng ating Panginoon ay necessary pa ngayon? O yung medicine na ito na yung kailangan gamitin ng ating Panginoon? May isang tanong doon mga kapatid. At maraming Kristiyano mga kapatid ang nagkakamali po dito.
na imbis mga kapatid na sila'y sumampalataya sa ating Panginoon, walang problema sa mga yan. Pero wag na wag mong tatanggalin ang pananampalataya mo sa ating Panginoon at ilagay yan sa doktor, sa tao at sa mga gamot. Mas makapangyarihan po ang ating Panginoon dahil sabi ng Biblia na kahit yung bilang ng ating buhok ay alam ng ating Panginoon. Siya ang dumisenyo nito. Siya ang mas nakakaalam nito. Kung ang doktor, mga kapatid, ay inaanalisa pa. Sige nga, umubo ka. Ay, may ubo ka. Yung ganyan, tinitesting-testing pa. Pero ang ating Panginoon, hindi na kailangan ng mga check-up. Alam na niya kung ano yung merong diferensya sa ating katawan. At mas maganda, mga kapatid, na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Ipanalangin natin ang ating katawan na tayo po ay pagalingin ng ating Panginoon. Marami kasing alipin ng doktor at mga gamot. Amen. Kaya kapag tayo, mga kapatid, ay maglilingkod sa ating Panginoon, amen, mas paglingkuran po natin at mas piliin natin na maging alipin tayo ng ating Diyos. Amen. Maybe, o alam natin, ang paglilingkod sa ating Panginoon ay kailangan, mga kapatid, na gawin po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kung sa sanglibutan, malaya tayo dito sa pagiging alipin natin sa ating Panginoon, hindi tayo malaya, pero binigyan tayo ng kalayaan po ng ating Panginoon. Meron mga restriction lang po. Kaya marami pong nagsasabing, wala namang problema sa pananampalataya. Ang masama lang, maraming bawal. Sino yung ganyan ng una sa ating mga kapatid? Amen. Wala namang problema yung pagpupuri. Wala namang problema, mga kapatid, yung pagsamba. Wala namang problema, mga kapatid, yung mga pagkakantahan. Wala namang problema yung nagpipreach, malakas ang boses, nananalsik ng laway. Wala namang problema. Ang problema lang, ang dami kasing bawal sa church nyo. Amen? Sino yung ganyan nung una? Amen. Ang dami namang bawal sa church nyo. Amen. Bawal magpantalo ng babae. Bawal magpagupit ang babae. Amen? Pero sa bingguhan, ng isang araw yun. Yes. Sa tungitan. Sa bungan. Sa bungan, naabot ng gabi, no? Ang worship sila doon, ano? Legis! Sa wala. Worship din sila doon, eh. Malalakas din ang boses nila. Abot din hanggang kalsada. Panunod pastor ng ng Dragon Ball. Una. Ano ba, mga kapatid, yung pwedeng mga reason kung bakit ayaw nila sa pananampalataya. Dami kasing binibigay dyan. Daming giving dyan. Yes. Walang inuman. Kapihan lang. Lagi akong pinapagalitan ng pastor sa pangangaral. Amen. Natural. Kasi kapag tayo ay nagpaalipin sa ating Panginoon, maraming mga boundaries. Amen. Ito lang yung pag-iingat ng ating Panginoon sa atin. Kasi ang sanglibutan, kapag nagpaalipin tayo sa sanglibutan, kapag ikaw ay may karamdaman, bahala ka dyan. Pero ang ating Panginoon, nandyan po ang concern ng ating Diyos, mga kapatid. Kaya bigyan nating linaw yung pagiging alipin natin sa ating Panginoon. Kasi minsan siguro maaaring hindi nyo alam. Ang term na alam nyo lang ay alipin ni Kristo. Pero iba po yung sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Kapag tayo ay naging alipin ni Kristo, yung pagiging alipin natin kay Kristo, ito po ay hindi dapat magpahirap sa ating pamumuhay. Amen. Yes. Amen. Kasi yung pagiging alipin sa sanglibutan, sa kasalanan, nagpapahirap sa buhay natin ito. Sino pong nakakapag-agree sa akin, mga kapatid? Amen. Kapag inalipin tayo ng sanlibutan, ng kasalanan, ng bisyo at kung ano paman, ito'y magpapahirap sa buhay po natin. Amen. Amen. Brother Jimmy, number one daw. Amen. Amen. Di. Kasi buhay niya, mga kapatid, talagang testimony po yan. Kayo lang mag-usap mamaya. Ito lang muna tayo, mga kapatid. Pero testimony ang buhay ni Brother Jimmy, mga kapatid. Tama po yan, na kapag ang sanglibutan, ang kasalanan, ang umalipin po sa atin, talagang pahihirapan po tayo nan. Yes. Pero ito, mga kapatid, kailangan nating maintindihan ito, na kapag tayo ay naging alipin ni Kristo, dapat ang buhay po natin ay hindi maghihirap.
Amen. Yes. O yung paglilingkod natin sa ating Panginoon ay hindi magpapahirap sa pamumuhay po natin. Bakit? Kasi ito po yung klaseng pagiging alipin po natin. Yung alipin, amen, sa English servant or voluntary. Sabi po dito, yung pagiging bond servant natin, yung pagiging alipin natin sa ating Panginoon, ito ay full of submission and dedication sa ating Panginoon. Hindi tayo naging alipin dahil napepersa, kundi tayo'y alipin dahil mahal natin ang ating Panginoon at gusto natin paglingkuran ang ating Panginoon. Yan yung pagiging alipin natin. Kaya yung mga alipin pa ng sanlibutan na naging Kristiyano at hindi sila makawala sa pagiging alipin ng sanlibutan, umaalis sa pananampalataya. Hindi na natin nakakasama ngayon kasi alipin pa sila ng sanlibutan. Pero sa atin, na tunay na naging alipin ng ating Panginoon, we are a bond servant, mga kapatid. Hallelujah! Na meron tayong pagsunod sa ating Panginoon with a total submission and dedication sa ating Panginoon. Sa Exodus, yan, sa mga verses na yan, ito yung point of view ng alipin at point of view ng amo. Yung sa Exodus chapter 21, ito yung pa sa mga alipin. Sa Deuteronomy chapter 15, dun sa mga amo ng alipin. Pero ang sabi po dyan, ang mga, kung babasahin po natin yung mga yan, mga kapatid, isa lang po yung pinag-uusapan dyan. Kapag ang isang alipin, mga kapatid, ay pinalaya, ganun sa kanila every 7 years, pinapalaya sa Israelita. Kapag binayaran ka, binili ka, meron kang kalayaan sa ikapitong taon. Pero kapag ikaw, mga kapatid, ay natuwa na sa iyong amo dahil mabait yung amo mo, ayaw mo nang umalis sa sambahayan ng yun, ang sabi dyan, pwede. Maglilingkod ka sa kanya habang buhay. Nang merong kagalakan tenga. Kaya yung may mga butas ang tenga, ano po, sa Bible, alipin. Sa atin ngayon, passion na lang Kaya hindi tayo dito, hindi man tayo alipin. Alipin tayo ni Kristo. Alipin tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang naging sinyalis po natin ay yung banal na Espiritu. Amen. Yan po kasi dyan po ipinapakita kapag tayo ay nakaka-receive, kapag tayo, mga kapatid, ay nakakaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu, ito po yung sign na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon at karapat-dapat po tayo sa ating Diyos. Yes. Kaya yung activation and submission to God, yun yung pagiging bondservant natin, indicating a deep, willing service rather than forced slavery. Ang sabi dyan, mga kapatid, may mas malalim pa. Kung bakit siya naglilingkod sa among yun. Amen. Hindi ito pwersahan. Ang pananampalataya po ay hindi pwersahan. Amen. Kaya ang sa baptism, kung gusto mong sundin ang ating Panginoon, ang sabi po dyan, the idea conveys a person choosing to serve out of love and devotion. Kaya yung paglilingkod po natin, mga kapatid, yung ginagawa nating pagpapagal para sa ating Panginoon, sa mga tao ng church, mga kayo ay naglilinis ng church, mga musician, nagse-set up kayo, wala yung mga bayad. Pati kayo maningil sa akin. Wala akong babayad sa inyo. Amen. Di ba? Yung mga gumagawa, nagpapaganda nito, yung mga naglalagay, nag-curve, lahat ng ginagawa natin sa church, ginagawa natin yan ng galing sa ating puso, out of love. Nagbibigay tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, financially man yan, o ano mga bagay na ibinibigay natin sa ating Panginoon. Ginagawa natin yun. Hindi tayo dinidiktahan, kundi tayo ay nagkukusang loob na magbigay sa ating Panginoon. Yung serbisyo. Kasi ito na lang talaga yung kaya nating ialis sa ating Panginoon. Sa dami ng ginaalipin ng church, inaalipin ng pastor, hindi po yan pag-aalipin, mga kapatid. Ang ginagawa po natin dito ay naglilingkod tayo sa ating Panginoon dahil mahal natin ang ating Panginoon. Hindi persahan, kundi dahil sa pag-ibig natin. Kaya kumikilos tayo sa church, mga kapatid. Hindi naman tayo pinipresang gumising na maaga para mag-church, di ba? Nakakaya pa nga minsan pag sa school, on time. Pag sa church, late na.
Amen? Amen. Kapag sa trabaho, kailangan ching, meron pang mga biometric, mga kapatid, bawal mali. Pero sa church, wala kasi tayong biometric, wala tayong attendance, mga kapatid. Kung magkaroon tayo ng biometric ang attendance, matitisod pa, bakit may ganyan sa church? Tama po mga kapatid. Minsan mga kapatid, ninineglect natin, minamaliit natin, o hindi natin pinapahalagaan ang simbahan. Ito mga kapatid, tandaan nyo, dito tayo pinagpapala ng ating Panginoon spiritually at sa anumang aspeto ng buhay natin. Huwag niyong, Hallelujah. amen, huwag niyong babalawain ang church. Amen. Amen. Yes. At ang mga gawain. Amen. Kapag may karamdaman, kanino ka tumatawag? Sa ating Panginoon. Amen. Kapag meron kang pangailangan, kanino ka tumatawag? Sa ating Panginoon. Kaya mas lalo mong pahalagahan ang gawain po ng ating Panginoon. Hallelujah! Dahil sa mga pagkakataon na hindi na tayo kayang tulungan ng tao, nandyan ang ating Panginoon na handang tumulong sa atin at handang gumawa ng mga bagay na mga ikabubuti po natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Ang paglilingkod natin hindi sa pilitan kundi dahil mahal po natin ang ating Panginoon. Sumusunod tayo sa kanyang mga alituntunin, hindi sa napipilitan po tayo. Sumusunod tayo sa kanyang kagustuhan nang hindi labag sa ating puso. Ating Panginoon, susundin natin ang kanyang mga utos dahil alipin tayo ng ating Panginoon. We are a bond servant. Amen. Praise God. Sumusunod ng hindi purasahan, kundi sumusunod dahil sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Amen? Di ba may mga maganyang mga amo? Ayaw nang umalis ng mga kasambahay kasi ang turing sa kanya'y pamilya. Sa Biblia, ang ating Panginoon, hindi pamilya ang turing, hindi kasambahay ang turing sa ating, kundi anak. Amen. Lord. Amen. Hindi tayo alipin, kundi anak ang turing po sa atin ng ating Panginoon. Kaya si Pablo, si Timoteo, si Titus, mga kapatid, si Peter, yan yung mga intro nila sa kanilang mga sulat. Umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Yes. Amen. Dahil kung mga kapatid, kung sumusunod tayo sa ating Panginoon, diyan mo mas lalong nakikilala ang ating Panginoon. Amen. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko roon? Sinong ganyang amo? Sinong may ganyang klaseng amo, mga kapatid? Amen. Bagamat tayo alipin, pero ipinaghahanda tayo ng ating amo. Ipinaghahanda tayo ng ating Panginoon. Hindi lang basta makapili, kundi makasama po natin ang ating Panginoon sa kanyang paghahari. Sino ang ganyang klase? Kaya, mga kapatid, masarap magpaalipin sa ating Panginoon. Amen. Hindi tayo pahihirapan ng ating Panginoon. Dumating lang tayo, mga kapatid, hallelujah, sa mahirap na sitwasyon ng ating buhay. Alam natin na merong Diyos na tutulong po sa atin, na merong Panginoon na aalalay sa atin. Ganyan kasarap maging alipin ni Kristo, mga kapatid, na hindi tayo sisirain, kundi tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Ganyan kasarap magpaalipin sa ating Panginoon na nararamdaman natin ang pagkalinga ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yung mundo, hindi ka itatangi ng ating Panginoon. Hallelujah. Ipaparamdam niya sa iyo na mahal ka ng ating Panginoon. Oo, alipin ako ni Kristo, pero mahal ako ng aking Diyos. Yes, thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Iba yung pagkaalipin natin. Amen. We're not slave, but servant. A bond servant. Kaya sabi dito, mga kapatid, ginawa ko to, I am not a slave, but a bond servant of God. Amen. Hindi ito purasahan ng pananampalataya. Nagtataka sila, nandiyan ka na naman sa church. Ano ba sinasabi sa inyo ng mga pastor? Ano ba sinasabi sa inyo ng pastor mo? Nandiyan ka na naman sa church, nagbibigay ka na naman, may mga project na naman, ano mga nangyayari? Ano bang sinasabi sa iyo dyan? Minamanipula ka na dyan. Naalipin na kayo dyan. Hindi. Ito
ito yung pastor na hindi, pag dumadating siya, ito yung pastor na, hindi nagagalit kasi late na ako nakangiti pang nabati sa akin. Yung nakaraan mga kapatid, hindi kasi nga, ang pananampalataya mga kapatid, ito ay out of our love mga kapatid. Ito ay out of our will sa gumawa na tayo sa ating Panginoon. Nakadepende po yan sa atin yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon at yung pagiging alipin natin mga kapatid sa ating Panginoon, talagang gawin po natin. Kaya, bago natin basahin mga kapatid, itong muna, state your name. A bond servant of God, surrender to my will to His, and seek to serve Him with unwavering faith. Sa mga hindi nakakaintindi, may translation po ako dyan. Ako si banggitin ang pangalan. Isang yes! Hallelujah! Alipin ako, pero alipin ni Kristo na sumusunod. Hallelujah! At may matibay na pananampalataya. Hallelujah! Sarap ng mga kapatid. Meron na tayong permahan. Katulad kanila Pablo. Yung mga intro sa Roman chapter 1 verse 1, sa 2 Peter, sila Pedro, sa Tito chapter 1 verse 1, ganyan mga kapatid, yan yung mga intro. Ako, naalipin ni Kristo. Pero masaya silang sinasabi nilang alipin sila ni Kristo. Kaya sabi ni Pedro mga kapatid, mamuhay kayo tulad ng mga taong malaya. Subalit huwag niyong gawing dahilan ang paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Itong kalayaan na meron po tayo ay gamitin po natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Maging aliping tapat tayo sa ating Panginoon. Amen. Hindi tayo alipin ng church, hindi tayo alipin ng pastor, kundi alipin tayo ng ating Panginoon. Ang church, sa lahat ng pupuntahan natin, hindi natin kasama ang church. Ang pastor, sa lahat ng pupuntahan nyo, minsan ka tinataguan yung pastor minsan ang Panginoon na nakakakita at kasama po natin kahit saan man tayo pupunta mga kapatid. Kaya yung kalayaan na meron po tayo, amen, malayang gumawa tayo, huwag po natin gawin ito na, malaya naman ako dahil na kay Kristo na ako, gagawa lang ako ng kunting kasalanan. Hindi. Amen. Maging tapat na alipin po tayo sa harapan ng ating Panginoon. I've been a bond servant of God. Hallelujah. Magpasalamat po tayo sa